Pagdating ng Espiritu, itataguyod niya kayo sa tanang itinuro ko. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Ngayon, sinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino kayo, gaya ng mga ahas, at matapat, gaya ng mga kalapati. Mag-ingat kayo, sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman, at hahagupitin nila kayo sa mga sinaguga. Dahil sa akin, haharap kayo sa mga gobernador at mga hari, at magpapatutuo kayo sa harapan nila at ng mga hintel. Kapag nilitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay, gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kapag inuusig nila kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ninyo napupuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, ay darating na ang anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa ikalawang Biyernes tayo ng buwan ng Hulyo at tayo po ngayon ay tinuturuan ng Panginoon paano magpatotoo. At sinasabi niya sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 10, verso 16 hanggang 23. Sinasabi niya sa versikulo 16, maging matalino at maging matapat. Punimoy ti ako niyo'y. Matalino at matapat. Ito naman talaga ang panawagan sa atin ng Panginoon, lalo na ang pagiging matalino sa ating pagsasaksi, sa ating pagpatotoo, sa ating pagpapahayag ng ating buhay pananalig, sapagkat ang Panginoon ay may kabutihang loob sa atin. Lahat po ay binibigay na sa ating Panginoon. Nagkasala man tayo, tayo ay binibigyan pa rin ng Panginoon ng pagkakataon ng balik loob. At dito sa atin, sa Quiapo halimbawa, tuwing Biyernes, atin pong madama, marami pong mga tao nagpapahayag ng kanilang pag-ibig at pagmamahal sa ating pong Hesus Nazareno, na kahit magsiksikan man, init man ulan, hindi alintana sa natin ang lahat,
dahil mahal natin ang Pong Hesus Nazareno. Yon ang pagpapahayag natin ng dakilang pag-ibig sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon kung gaano wagas ang ating pag-ibig sa Kanya, gaano kalaki ang ating pag-ibig sa Kanya. Sapagkat hindi po mababayaran kahit ano ang lahat ng biyaya na ating natatanggap sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Ang iba sa inyo, nagmula pa sa malalayo na lugar. Ang iba sa inyo, kahit mahirapan dahil sa kung anong mga physical na mga kahinaan, pero talagang nagtitiis dahil gusto ninyong ipahayag na mahal ninyo ang Poong Hesus Nazareno. Hindi lang na dahil may natanggap kayo, pagmamahal na wagas na kahit wala kayong natanggap, ay narito kayo. Sapagkat makikita naman natin sa ating mga pagbasa na tayo ay dapat babalik sa Diyos. Sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, Kapitulo 14, verso 2 hanggang 10, sinasabi ng Panginoon kay Propeta Osias na kanya na pong ipahayag na ang lahat ng tao na kanyang hinirang ay dapat magbalik loob. At ang salita pong ginagamit ay ang salitang teshuvah. Teshuvah, ibig sabihin, babalik sa Diyos. Ang pagbabalik loob o ang teshuvah, pagbabalik sa Diyos, ay kinakailangan upang kanila pong bigyang pansin ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya po sa ating Salmo 50, sa versikulo 7 nito, purihin at ang bigyang pansin ang pangalan ng Panginoong Diyos. At kahit anumang mga pagsubok sa buhay, hindi ito alintana sa atin. Anumang mga problema at mga suliranin at pinagdaanan natin, hindi tayo mayayanig. Sapagkat nariyan lang ang Diyos. Hindi tayo pabayaan. Sinasabi pa nga sa ating Ebanghelyo ngayon na kaakibat ng ating pagpatutuo sa buhay pananalig sa Diyos, mayroong cross, mayroong paghihirap, mayroong mga suliranin. Kung minsan, kung ano-ano mga sinasabi sa atin, nagsamba kayo ng kahoy, nagsamba kayo ng Diyos-Diyosan, pero nagpapatuloy tayo sapagkat hindi po natin sinasamba ang mga imahen. Ang tunay nating sinasamba, ang tunay nating minamahal ay ang Pong Hesus Nazareno na representa lang sa mga imahen sapagkat siya ang tunay na mahal natin. Kuminsan marami pong naglalait sa atin. Ang paglalait ay nagiging tinatawag na pag-uusig. Ba't ibang klaseng pag-usig? Kuminsan nilalait tayo kung mga pangalan o masasamang mga salita tungkol sa atin. Kuminsan ang mga taong nagpupunta dito sa Quiapo, sabi na bakit maghihirap pa dyan? Pwede namang sa online na lang. Pero ginagawa natin sapagkat bahagi ng ating pagpasalamat sa Diyos na handa tayong tatanggap anuman ang mga pagsubok, anumang mga paghihirap sa buhay, anumang mga hadlang o tinatawag nating mga problema ay kayanin natin sapagkat napakawagas ang ating pag-ibig sa Diyos. Napakalalim na ang ating pananalig sa Diyos. Yung magpahayag ng pananalig sa Diyos na mas malalim pa, lalo pang mas malakas na pumalakpak upang tayo ay magpahayag na ang Diyos ay siyang ating pinakasentro sa buhay. Ang Diyos ay siyang ating pinakasaysay sa buhay. Ang Diyos ay siyang nagbigay kabuluhan at kahulugan sa buhay natin. Kaya minamahal natin siya. At sa totoo lang, nakatanggap kayong lahat ng biyaya. Hindi lang napapansin ng iba. Halimbawa, kayo'y may buhay pa, humihinga pa. Hindi nyo ba alam na yan ay galing ng Diyos? O kung anumang natatanggap nyo sa buhay, hindi nyo ba alam ay galing sa Diyos? Kaya lahat po kinakailangan tayong magpasalamat sa Kanya sapagkat kuminsan itong ating kalagayan, yung mga biyaya na ating natanggap, kuminsan ay normal na lang. Hindi natin alam.
na ang lahat ay biyaya. Kaya nga sinasabi ni Santa Teresita del Niño Jesus, lahat ay biyaya. All is grace. Lahat ay biyaya mula sa Diyos. At dahil biyaya mula sa Diyos, paano po tayo maging masinop, maging matalino sa ating pagpatutuo, sa ating pananalig sa Diyos? Una, kailangan nating tingnan na kung ano ang ating ginagawa ay may puso. Ibig sabihin, mula sa ating puso, ang ating pagpunta sa Quiapo, ang ating debosyon sa Pong Hesus Nazareno, ang ating pagrorosaryo, ang ating mga panalangin. Kapag ka mula sa puso, napakaganda ang feeling natin, ang dinaramdam natin kapag tayo'y nanalangin. Hindi po ba? Dahil may puso. Pangalawa, na tayo ay relax lang. Kung mayroong mahirap na pagdaanan pupunta dito, kung anumang mga pagsubok sa pagpasok lang dito sa tahanan ng ating Pong Hesus Nazareno, relax ka lang sapagkat sagot ka ng Poong Hesus Nazareno. Pakisabi sa katabi mo, sagot ka ng Poong Hesus Nazareno. Sagot tayo ng ating Pong Hesus Nazareno sapagkat ang ating Pong Hesus Nazareno, alam po niya, bago pa natin banggitin, bago pa natin sasabihin, alam na niya ano ang tunay na kinakailangan natin. Kaya palakpakan natin ang ginagawa ng ating Pong Hesus Nazareno sapagkat sa Kanya, sapagkat dahil sa Kanya at para sa Kanya, tayo ay nagmamahal at ang pagmamahal niya ay ating nasuklian sa pamagitan na rin ng mga biyaya na natanggap natin. Nagpasalamat tayo sa Poong Hesus Nazareno. Pero huwag po tayong magtapos doon. Pangalawa, sinasabi natin na tayo ay magkaroon ng panalangin na may puso, may damdamin. Dinadama natin ang ating panalangin. Pero pangatlo, kailangan na nating ipahayag ang panibagong paningin. Na maluwag at malawak ang ating paningin. Na huwag tayong madala sa anumang mga paghihirap na dinadaanan sa buhay. Sapagkat hindi naman tayo pabayaan ng Panginoon. Sinasabi nga sa ating Ebanghelyo ngayon, huwag kayong mag-alala. Sapagkat sa dating ng panahon, kayo ay dadalhin man sa ipagkanulo kayo sa harap ng gobernador at kung sino mang nasa otoridad. Huwag kayong mag-alala anuman ang inyong sasabihin o reaksyon. Sapagkat ang Espiritu Santo ay tutulong sa atin upang siya na ang magsasalita sa pamagitan natin ano ang totoo. Kinakailangan lang na tayo magpatuloy na manalig sa Kanya. Kung minsan sinasabi nila ito na tinatawag na third person factor, na kung minsan tinatawag ng mga psikologista na third person syndrome, na kung saan sa panahon ng pagsubok, parang kaya natin, sapagkat damang-dama natin na riyan lang ang ating Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Totoo naman, hindi naman tayo talaga pinabayaan ng Panginoon. Lalo't higit na sa panahon ng mga pagsubok sa buhay, lalo na kapag napakabigat ang pinagdaanan natin sa buhay. Ang kinakailangan na natin ay ang manalig at mamuhay ng matuwid. Pero ang higit sa lahat, maging matalino tayo. Anong ibig sabihin ng maging matalino? Alamin natin ang esensyal na bahagi ng ating reliyon, ng ating panampalataya sa Diyos. Kunting mga doktrina rin na dapat nating pagnilaylayan. Kunting kaalaman rin sa Biblia upang hindi tayo magiging sasabihin nila, ay, mga Katoliko, hindi alam na ganyan pala ang mensahe sa Ebanghelyo ni ganyan at ganyan. Dapat kunting talino din upang ang lahat ng ating ginagawa ay may kalaliman sapagkat may batayan sa mga doktrina, sa mga encyclical ng ating Santo Papa at ituturing ng mga pagtuturo ng magisterium o nagtuturo na bahagi ng simbahan, at pinag-aralan natin hindi lang ang mga moderno at panibago na mga ideya, lalo't higit na ang mga
paningin na panibago upang lalo pang mapapagsigla ang ating pag-ibig sa Diyos, ang ating pagmamahal sa Kanya at pananalig sa Kanya. Kinakailangan nating lagi tayong updated. Hindi updated sa mga tinatawag na social media apps, mga address, gaya ng Facebook at iba pa. Gagamitin natin ang social media upang ipahayag pa sa iba na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin, mayroong pong Isus Nazareno na nagligtas sa atin at siyang tagatubos sa atin, mayroong Espiritu Santo na magpahanggang ngayon ay siyang kumikilos sa loob ng simbahan at sa ating lahat upang tayo'y magpatotoo, upang tayo'y magmahal, upang tayo'y mamuhay na may pag-ibig sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.